Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod para kay Kristo Jesus, Pastor Freddy Theodosis po ng Light of Light Christian Ministry. Nagpapasalamat po ako sapagkat bibigyan niyo po ng pagkakataon na mapanood ang video teaching na ito. Nagsisimula tayo ng isang buhay na nakaugnay kay Kristo. Mahalaga kung paano tayo namumuhay at ang gabay ay ating pumatatagpuan mula sa kanyang salita. Mahalaga po ang pag-aaral nito upang tayo lumago sa ating pamumuhay espiritual. Subalit nais ko maunawaan natin ang ilang mahalagang paksa na ating tatalakayin kung paano naman tayo magpagpapala ng salita ng Diyos. Marahil natanong nyo, ano po bang benepisyo ang makukuha ko sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos? Yan po ang ipapakita natin sa ating pag-aaral sapagkat pamagat po ng ating pag-aaral ay being blessed by the Word of God. At ang ating scriptural basis sa pag-aaral na yan ay matatagpuan po sa Book of James, chapter 1, verse 19 to 21. Ang sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 25 ay ganito: "Ngunit ang nagsasaliksik ay patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao, at hindi isang tagapakinig lamang ng pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyan ay pagpapalaing ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa." Mapapansin ninyo, ayon po sa talatang ating binasa, na ang tunay na nagsasaliksik ng salitang ito, higit ang kautosang sakdal, ang nagpapalaya sa tao, sapagkat ang salita ng Diyos ang nagdadala sa atin sa pagkaunawa hindi lamang po ng ating sarili kundi ng ating Diyos na nagmahal sa atin. Kaya hindi po natatapos sa napakikinig lamang. Kaya mapapansin nyo, ang isang tao pagkatapos makapakinig na hindi nakakalimot at nagsasagawa ng kanyang mga nabasa, ang siyang tunay na pagpapalain ng ating Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ang lahat po ng ito ay isang mahalagang simulain na iyong gagawin kung nais mo na ikay pagpalain sa lahat ng iyong lakad at mga plano sa buhay, sapagkat ang susi ng isang pinagpalang buhay ay ang salita ng Diyos. Sa pag-aaral na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung prayer attitude in order to be blessed by the Word of God. Ang saloobing ito ay mahalaga upang tayo mapagpala ng ating pagsisimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang una nga po dyan ay walang iba, be receptive. Be receptive is being willing to listen to or accept ideas, suggestion, and able or inclined to receive and open and responsive to ideas. Kapag po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga po na bukas ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang salita para sa atin. At kung kayo naman po ay nagdi-devotion bawat araw, mapapansin ninyo na habang hinahanap ninyo ang patnubay ng Diyos para sa inyong mga gagawin, nagsasalita siya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Walang iba kundi ang Biblia. Meron po mga tao na minsan nasasaling ang kanilang paniniwala at nagiging defensive to justify one's belief. Tinatawag po natin itong cognitive dissonance. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po tayo dapat maging kagaya ng aking nabanggit. Kinakailangan po tayong matuto na makinig sapagkat ito ang susi sa pinagpalang buhay. Sabi nga doon sa ating pag-aaral na matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita. Sabi po sa Kawikaan chapter 10 verse 19, "Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala." Alam nyo naman po na minsan marami tayong sinasabi, mas mapanganib na makapagsabi tayo ng hindi tama. Kaya sinasabi po rito na ang taong madalas magsalita at maraming sinasabi ay malapit sa pagkakasala. Kaya minsan kailangan din natin tayo maging maingat, mapagpigil at nag-iisip ng ating mga sasabihin, sapagkat ang dunong ang nagpapakilala na tayo ay nagtataglay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ang maingat na pagsasalita ay nagpapakilala ng kanyang kahinahunan at nag-iingat ng kanyang buhay at karangalan. Hindi agad nagsasalita bagkus nag-iingat sa kanyang sasabihin at ayaw makasakit ng kalooban ng iba. Alam niyo po, minsan hindi tayo maingat sa paggamit ng salita. Minsan nga nasasaktan natin ng iba kapag tayo ay nagbibiro. Marahil kailangan nating mag-isip ng mga tugmang mga kataga na hindi po nakakasakit ng kalooban ng iba. Isa po sa mga example na binabanggit ko minsan, yung paggamit po ng salitang "ang taba mo naman."
O pwede mo namang sabihin, malusog ka naman. So, may mga pagkakataon na kailangan tayong mag-isip ng mga tugmang kataga upang mapakinabangan ng nakikinig. At ang mga ito ay pag-iingat lamang upang hindi tayo magkasala at makasakit ng kalooban ng iba. Kaya ang taong masalita, malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila at ay dunong ang pagkakilala. Ikalawa po, sa poor attitude in order to be blessed by the Word of God ay walang iba kundi the prudence. Ang sabi nga dyan, this is the ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Mahalaga ho kasi na binabase natin ang ating sarili sa ating pong mga napag-aaralan o nababasa at nasasalamin natin mula dito kung ano ang anyo natin. Kaya ito yung kakayanan nating disiplinahin ang ating sarili at sa paggamit ng ating pangkaisipan. Kaya hindi tayo dapat agad-agad nagagalit kapag minsan tayo ay nasisita na pagsasabihan or what. Parang ganito po ang ibig sabihin noon sa Santiago chapter 1 verse 20. Sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Alam niyo ko kasi minsan defensive-mindedness na isang tao ay ang pagiging magagalitin upang dominahan ng mga taong mayroong mga positibong idea. Kailangan tayong maging maingat at hindi agarang nagagalit sapagkat ayon po sa ating binasa, hindi ito makakatulong sa isang tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya mahalaga po ng ating pag-uugali ay nakabase po sa mga bunga ng Espiritu na siya namang sinabi na sa atin ng kanyang salita. Kaya ang ating nakita sa ating pag-aaral, mahalaga na ating tinitignan, sinasalamin ng ating buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Matatagpuan natin mula dito na ang salita ng Diyos ang umuhubog ng ating pag-iisip, nagbibigay po ng daan na dapat lakaran, at tayo nagkakaroon po ng kakayanan na maunawaan ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang espiritu. Meron kasi akong kilalang taong magagalitin. Nasa larangan din po siya ng ministeryo. Pero napakaraming ulit na siya'y nabigo sapagkat hindi nakita ang mga pag-uugaling nagbubunga na nagmumula sa espiritu. Yun po ang ibig sabihin kung bakit hindi nagiging nakakatulong sa tao na siya'y maging matuwid sa paningin ng Diyos kapag malimit ay nakikitang siya'y galit. Sapagkat ang kahinahunan na isang bunga ng espiritu, hindi po ba? Kaya mahalaga na tayo nag-iingat ng ating sarili. Ang pangatlo po, sa poor attitude, in order to be blessed by the Word of God, be cautious. Sabi nga doon, careful about avoiding danger or risk. Alam po natin na kailangan tayong maging maingat sa pagsusuri kung ninanais natin ang pagpapala ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami po ang mga nawala sa right track sapagkat nang sila'y mag-aral ng salita ng Diyos, hindi sila nagsimula kung saan ito nag-uugat. Ibig sabihin, nasasalin po kasi ang Biblia sa iba't ibang lingwahe, pero minsan nawawala na po yung tunay na kahulugan nito. Halimbawa, sinabi ng Biblia na si Judas ay nagbigti si Judas. Pero nung nasalin ng Biblia, lumabas na sa pagkakasalin na si Judas ay nagbigti sa puno ng kamatis. So, hindi naman po kasama yung puno ng kamatis na una itong isulat. Yun po ang ibig sabihin na maging cautious. Kaya mahalaga po na ang salita ng Diyos ay nakikita sa ating buhay. Sa pagiging maingat, ibig sabihin ay ikinukubli ng salita ng Diyos ang lahat ng ating kahinaan. Tinutulungan tayo nitong maunawaan ang tunay na landas upang maranasan natin ang pinagpalang buhay. Tingnan niyo po ang sinabi sa Santiago chapter 1 verse 21a. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapapansin ninyo, karakter pa din po ang tinutukoy ng ilang mga talatang ating binasa sa ating pag-aaral. Kaya mahalaga po na sa ating paglagong espiritual ay nagbubunga tayo sa espiritu at binabago bawat araw ang ating pag-uugali. Sapagkat ang isang buhay na pinagpala na nag-aaral ng salita ng Diyos ay nagre-reflect sa kanyang buhay ang mga bungang ito at nalulugod ang Diyos sa atin sapagkat tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya kinakailangan po nating talikdan ang maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Meron pong mga tali na
na humahatak sa atin, bagaman nilanais nating mamuhay ayon sa Espiritu, at ang mga ito ang nagdadala sa atin para itong isang goma na nasa likuran natin, na kapag tayo nagnanais umalis mula sa ating dating anyo, pero hinahatak tayo nito pabalik. Kapag sinabing kaya talikdan, pag pinag-aralan niyo po sa original manuscript, sinasabi po niya na ganap po natin na tatalikuran yung ating pong dating uring pamumuhay, pag-uugali, at mga ginagawa. Sapagkat ang mga ito ay sadyang hindi nakalulugod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, mahalaga na nagsisimula tayo ng buhay na isang nababago ayon sa anyo na kagaya ng kay Kristo. Sabi ko nga noon, ang ultimate goal natin habang tayo nabubuhay sa daigdig is to be more like Jesus. At tayo nahuhubog ng kanyang salita upang higit nating isa pamuhay ang mga ito at ang mga tao ay nalulugod na makita nga sa atin ng kanyang salita. Sabi nga minsan ni Pablo, at hindi ko naman maaring banggitin pa sapagkat meron pa tayong ilang mga aralin na nag-uugnay sa una natin sinimulan ngayon, na sabi nga ni Pablo, kayo ang titik na binabasa ng mga tao. Tayo kasi ay nakikita nila ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nalulugod kaya ang Diyos sa iyong pamumuhay? O dili kaya ikaw ba'y nababago ng pag-aaral ng kanyang salita? Mahalaga po kasi na inyo pong bigyan ito ng pansin upang kayo lumago sa pagkaunawa at ng inyong relasyon sa Diyos. Ang pang-apat po sa nais kong ibahagi sa pag-aaral na to sa Poor Attitude in order to be blessed by the Word of God is be humble. Ang salita ng Diyos habang binabasa mo, lalo ka nito ginagawang mapagpakumbaba. Sapagkat ang Espiritu ang nagdadala sa atin sa pagkaunawa nito, at habang nauunawaan natin ang lahat ng salita ng Diyos, masigit nating nakikitang mahalaga ang pagpapakumbaba sa paningin ng Diyos. Alam niyo po ba, ako'y natutuwa habang ako'y lumalago nung una sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita ko ang ginawa ni Kristo para sa atin. Biruin ninyo na ang Panginoon ay nagkatawang lupa dahil sa kanyang pag-ibig, hindi lang niya tayo iniligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Ang Panginoon ay babalik naman upang bigyan pa tayo ng regalo according to Revelation chapter 22 verse 12. Saka nakakita ng ganon, ikaw na yung niligtas, ikaw pa yung may regalo. At kapag ikaw'y dinala doon sa presensya ng Amang nasa langit, lalagyan ka pa ng korona. Sabi ko, napakahalaga pala natin sa Diyos. Kung wala ka pang naiisip na paraan upang inyong simulan ng buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo mararanasan ang mga kagaya ng sinabi ko ngayon. Pero mahalaga na magsimula ka sapagkat nalulugod ang Diyos sa mga sandaling ninanais mo itong gawin. Sa Santiago chapter 1 verse 21b, ang sabi rito ay ganito, at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Alam niyo ho kasi ang problema ng marami, nakikinig lang tayo, pero hindi po natatanim sa ating puso ang kanyang mga salita. Ito po ang problema nating malimit kung tayo nakikinig ng mensahe ng Diyos kapag araw ng linggo. Maaaring napapakinggan lang natin, pero pag uwi natin Martes, Miyerkules, hindi na po natin naaalala kung ano ang ating narinig nun. Ang tunay na pakikinig ng salita ng Diyos ay yung mga taong ang salitang kanilang narinig ay tumimo sa kanilang puso at hindi nila ito makalimutan. Naranasan niyo po ba na may isang taong gumawa ng mabuti sa inyo? At ang taong ito, tuwing makikita mo, naaalala mo na ganito ang ginawa sa iyo. Parang ganun po ang ibig sabihin. Na sa ating pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos, ay natanim ito sa ating puso. Kapag ito'y natanim, ito'y lumalago at nagdadala sa atin upang higit tayo mapagpakumbaba sa paningin ng Diyos. Naniniwala po ako ng mga ito ang simula kung paano tayo ay makapamumuhay at lalakad ng ayon sa kanyang alituntunin para sa atin. Alam niyo po, isa po magandang illustration dyan ng sinabing humble. Ang tubig po kasi kahit sa mataas mong lugar yan ilagay, pupunta po yan sa baba. Hindi po dahil lang sa law of gravity, kundi pinapakita po sa ilustrasyon na yon na anumang bagay na nagpapataas sa atin, manatili po tayo nagpapakumbaba sapagkat sinasabi ng Panginoon na God opposed to the proud and give grace to the humble. Sa John chapter 8 verse 47, ang sabi po dyan ay ganito, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, ang tunay na anak ng Diyos
attentive sa pakikinig. Nagbibigay siya ng sandali upang ang salitang kanyang marinig ay magbigay sa kanya ng kahulugan at mai-apply ito sa kanyang buhay. Tayo mga anak ng Diyos sa bisa ng kanyang salita sapagkat si Kristo ay nasa atin na. Tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang salita po niya ang pagkain ng ating kaluluwa. Mahalaga na bawat araw ay binibigyan natin ito ng pansin. Alam ko po na ang mga ito ang makapagdadala sa atin upang higit nating maunawaan ang kanyang plano para sa ating buhay. At matupad natin ang kaloobang ito ng Diyos para sa atin habang tayo nabubuhay dito sa daigdig. Dalangin ko po na sa iyong pakikinig at panonood ng video na ito, matutunan mo na ang iyong pagsisimula ay hindi natatapos sa pakikinig, sapagkat masigit na pinalulugdan ng Diyos at pinagpapala ang isang taong nagsasagawa ng kanyang mga narinig. Sabi nga po sa John chapter 13 verse 17 ay ganito: kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging mapalad? Kung nais niyo pong mangyari sa inyo ang ayon sa sinabi ng talatang ito, mahalaga po na unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin sa pagsisimula natin ng pag-aaral ng kanyang salita. Kung hindi ka pa nagsisimula, maaari mo itong gawin. Hinihikayat kita na magsimula ka sa aklat ng Lucas at bawat araw ay sikapin mo makapag-aral ng salita ng Diyos na isang kabanata bawat araw. Naniniwala ako kung nauunawaan mo ang mga bagay na ito at iyong gagawin, mapalad ka, sapagkat sa iyo ang biyaya, ang pagpapala at ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ang sabi dito, the test of maturity is not knowledge. The test of maturity is character. Kapatid sa Panginoon, nais kong bigyan ka ng pagkakataon para mapag-isipan mo ang paksang ito. Kung ninanais mo na maging kaaya-aya ka sa paningin ng Diyos, masigit na mahalaga makita ng Diyos na tayo binabago bawat araw at ang ating pag-uugali ay nagiging kagaya ng kay Kristo. Ang salitang iyong narinig ngayon ay isang maikling paksa lang sa marami pa na iyong maririnig sa mga video teaching na darating tungkol po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hinihikayat kita na gawin mo ito upang ikay maging mabunga sa pamumuhay mo dito sa ibabaw ng daigdig. Idinadalangin ko sa Diyos na magkaroon ka ng kakayanan na gawin ito kung hindi mo pa ito binibigyan ng pansin. Kung mahalaga sa atin na isang bagay, nagbibigay tayo ng panahon doon. Ganun din po ang salita ng Diyos. Dito mo mapapansin kung totoong ikay nagmamahal sa Kanya sa pagbibigay mo ng araw, sandali, at pag-aaralan po ang Kanyang salita. Halinawa na pagpala po kayo ng pakikinig ng salita ng Diyos at ito'y tumimo sa inyong puso at maranasan niyo ang di malirit na kapayapaang dulot ng pagtitiwala sa Kanya. At dalangin ko po na matapos niyo pong mapanood ang video na ito, ay magsisimula kayo ng isang buhay na nakaugnay kay Kristo sa pagtuklas ng mga kaalaman at karunungan mula po sa Kanyang salita, sapagkat ayon sa Kanyang pangako, masigit niyang pinagpala ang mga taong nagbabasa at nagsasakatuparan nito. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng Diyos pagkatapos niyo itong marinig. Hinihikayat ko po kayo na magsimula kayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos bawat araw upang maging bahagi ito ng inyong buhay. At dyan po ayon sa Kanyang pangako, mararanasan po ninyo ang isang pinagpalang buhay. Nawa na pagpala po kayo ng pakikinig ng Kanyang salita sa bidyong ito at dalangin ko po na kayo samahan ng Espiritu ng Diyos sa bawat araw kung kailan sisimulan nyo ng gawin ang ayon sa Kanyang ipinag-utos sa atin. Salamat po at dalangin sa susunod ng mga video teaching ay makasama ko po kayo. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng Diyos at ang aking dalangin na kayo po ay maging tunay na disipulo ni Kristo. Sa Diyos po ang kalwalatian, karangalan at kapangyarihan at maranasan po natin ang Kanyang kapayapaan habang namumuhay sa magulong daigdig na ito. Salamat po sa inyo po ang kagalakan at kayo po ay magsisimula uli ng isang buhay na mapapalapit sa Diyos.